Hello, Scorpio. So, this is your 2024 12 months forecast reading. So, titignan natin ano ba ang maaaring paparating sa iyo. Anong meron? January hanggang December ng 2024. Scorpio, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Don't forget to subscribe sa aking YouTube kung gusto mong maging updated sa aking mga readings. Pa-like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Mag-send lang po kayo ng private message sa aking FB page kung interesado kayong mag-book ng personal reading. Yung mga free reading naman ginagawa ko sa aking Facebook, YouTube, TikTok, or Instagram kapag nagla-live ako. So, stay tuned sa mga announcements sa aking FB page kung kailan ako magla-live reading at kailan ako magbibigay ng mga free readings. Ibibigay ko muna yung lucky day, lucky numbers mo, Scorpio, for 2024. I-rewind mo na lang or i-pause mo kung masyado o mabilis. Lucky day mo, Friday, lucky numbers mo, 32, 13, 46, 12, 34, at saka 6. Sana natin, Scorpio. January muna. Ano bang nakikita? Anong meron? Or paparating sa iyo. Naman, nakikita ba? Ayan, nakikita naman. Very passionate. Oh, very strong emotion. Meron sa January. Whether love or hate man yan. Coming from you or coming from someone. So, yan. May matinding emosyon. Sana love na lang, hindi hate, no? May magi-express ng matinding emotion. Whether ikaw yan o yung kung sino mang person, no? Love or hate yung i-express sa'yo. New job or career. So, possible na makahanap ng bagong job. No? O kung nag-a-apply kayo, indication na yan na matatanggap kayo January. May magbubukas na opportunities, possibilities, and paths. So, diba? Yun na nga yun. Possible talaga na may job na bago. Nag-a-apply ka man o hindi. Pwede may mga offer. Pwede may mga kakatok sa iyong oportunidad, pagkakataon, ayan, may mga magbubukas na maganda sa iyo, mga opportunities, no? So, maging ready ka January, i-grab mo yung mga yan. Pagdating nga lang ng February, may mga, dito, magulo isip, no? Kung hindi man kayong lahat, yung iba sa inyo, baka magulo isip ninyo by Feb. Naguguluhan kayo sa sitwasyon nyo o kayo mismo, yung isip nyo magulo, So, meron ding increase pagdating sa, material and spiritual growth. Yan, kung hindi man material na bagay yung marireceive mo, spiritual. Okay? By February. Meron ding kalungkutan sa family kung ano man yung pagmumulan nito. Okay, yan. Sana hindi na lang din. Pero nakita na natin yan. At least alam mo. Bandang March naman, kung gusto mo umalis sa sitwasyon mo, yan na yung pagkakataon mo. So, i-grab mo na yung opportunity. Yan na yung chance mo na baguhin yung sitwasyon mo or umalis ka dyan sa kinalalagyan mo. Sitwasyon man yan or place. Kung ayaw mo na dyan. Meron ding magiging successful para sa iyo kung ano man yung bagay na yan. Ayan, V for victory. Some endeavor. Hindi sa lahat ng bagay, pero at least magiging victorious ka sa kung ano mang bagay yan, tinutukoy na yan. Success. Yan. Wow, may admirer ka. Possible na matuklasan mo yan o magparamdam sa iyo. No? Romantiko man ito o hindi, may taong humahanga sa iyo. Na ina-admire niya, hindi ko alam kung anong ina-admire niya.
talent mo ba, skill, o yung beauty mo, romantic man ito or hindi. Okay? May tagahanga ka. Hindi express niya yan. Feel mo yung paghanga niya. Mapupuri ka or ano, or pwedeng i-express niya yung admiration niya kung ano mang paraan. Waiting for news package letter. So, April, bandang April, kung ano may hinihintay mo, baka ma-receive mo na yan. News package or letter man yan. Meron ding time na makapag-enjoy, makapag-happy-happy. Ayan, grapes. Kung hindi mo naiisipan yan, baka may magyaya sa'yo or nire-remind ka ng card mo na mag-unwind ka, mag-relax-relax or mag-happy man lang bandang April, no? Wow! Something important. Paparating sa iyo April. Ayan. Pwedeng bagong trabaho or increase ng sweldo. So, claim mo na rin yan. Bandang May, mga bagay na dapat mong balansehin. Skills. Mga anything na sumusobra or nakukulangan, yun yung dapat mong balansehin. Or, this is an indication ng justice. Cause and effect. Or paggawa ng decision. Yan. Paninimbang kung may mga bagay kang ina-analyze or pinagpipilian. Okay? Ano yung mas matimbang, ano yung priority, ano yung tama, ano yung mali, ito yun eh. Naninimbang ka eh, na-analyze mo, tinatansya mo, or pinagpipilian alin yung best option, no? Yun yung ibig sabihin sa paninimbang. Pagdating naman dito sa elephant mo, may long journey. Something na pagdadaanan mo. Pwedeng physical or mental. Ayan. Bandang Mayo. Okay, kung ano man ito. Kung hindi ito physical, basta kahit anong pagdadaanan mo, pero ang epekto sa iyo is may matututunan ka and mas magiging wiser ka daw dahil dyan sa pagdadaanan mo na yan. Physical man yan or mental. Bandang May. Mapoprotektahan ka ng iyong mga angels from negative forces. Ayan. Yung mga bagay na wala sa control mo, ito eh. Okay? Kung ano man itong mga negative na forces na yan sa paligid mo, na wala kang control, at least mapoprotektahan ka ng mga guardian angels mo. Bandang May. Protektado ka. June. So, diba may mga forces? Naku, ito talaga. Ang linaw talaga. May pa lang, may mga negative forces na sa paligid mo. Hanggang June. Pero protektado ka ng angels mo, ka mag-alala. Ito, hindi mo nasaklaw to. Hindi na ito saklaw ng mga tao. Ibang bagay itong mga forces na to sa tingin ko. Pero, ang importante dyan ay protektado ka may hanggang June. Yung mga angels. Pagdating dyan sa mga forces na yan. May makakaharap kang ganito, arrogante, boastful. You should not cross. Iwasan mo na lang, yun ang ibig sabihin. Okay? Makaiwas sa mga, kung ano-ano mang mga gulo, problema dito sa person na yan. Iwasan na lang. At ito, ayan, too much concern with, yan, ikaw na magbasa, Scorpio. O, bandang June yan, ha? Pagdating ng July, may ka-deal ka or kung sino man to ka-deal mo o ka-relasyon mo na mas bata. Romantic man o hindi, may makaka-deal ka na ganito. Okay? Young woman, July. Disappointment. Ay nako. Malamang. Kung hindi mo ito kaibigan tong babae na to, jowa. Asawa, jowa, o kaibigan. Madi-disappoint ka rito. I-disappoint ka nitong person na to. Jowa mo man yan o hindi. Friend man yan o jowa. Oy, may news. May bagong paparating sa iyo kung hindi man ito balita. Basta may paparating. Pwedeng
opportunity pagdating sa business o sa career. O yan, basta may darating sa opportunity and good news. Bandang July. Pagdating naman ng August, secret admirer. May admirer ka talaga. Dito pa lang sa March mo nagpapahiwatig na itong tagahanga mo. Secret admirer daw. And bandang August, may pahiwatig na naman tungkol dito sa secret admirer. So, meron talagang humahanga sa'yo kung sino man yan. Kasi, obvious, March and August may ganun, no? O baka August, ma-reveal na sa'yo yan. Kung sino si secret admirer. Bandang August, wag ka daw mag-back down kung ano man tong kakaharapin mong opposition. Tao man yan, bagay, sitwasyon. Wag kang aatras basta-basta, okay? Wag mong atrasan yan. And may magandang pagbabagong paparating sa iyo. Kung hindi maganda yung sitwasyon mo, asahan mo na magiging better yung mga bagay-bagay by August. Okay? Expect positive changes. September, you are on the right path. So, ayan. Maaari mo, possible na ma-achieve mo yung goal mo. Kasi ito yung signal na sinasabi sa iyo na nasa tamang direksyon ka. O at least by September, no? Mafe-feel mo, malalaman mo na tama yung ginagawa mo, tama yung path na tinatahak mo, Scorpio. So, ibig sabihin, possible na mahihit mo yung target as long as magstay ka dyan sa direction na yan. Kasi nasa tamang path ka daw. Pagdating nga lang ng September, may mga bagay na mafu-frustrate ka. May mga ibang bagay sa sitwasyon mo na tied down, ibig sabihin, pwedeng wala kang control or wala kang magawa dun sa mga bagay na yon, kaya yun yung magpapa-frustrate sa iyo. Okay? Take action. Gustong-gusto mong mag-take action. Ito na yon, September. Kahit na may mga bagay dito na wala kang magawa or naka-put on hold, naka-tie down. Importante kung may kailangan gawin, kung kailangan gumawa ng action, dapat makapag-make ka ng move mo. Ito na yun, no? Ito na yung moment na dapat kang kumilos. By October naman, mag-ingat kasi may mga danger pagdating sa pera. Lahat ng mga dealings, transactions, na may kinalaman sa pera, mag-ingat. Okay? Pwedeng magka-problema or magka-danger sa pera. October yan. O, yung iba, pwedeng maka-encounter kayo ng depression, anxiety, tsaka yung mga ipag-aalala ninyo. Okay? Pwedeng may person pwedeng yun yung problema mo, nagkukos na itong mga worry, anxiety, depression, kung sino man yung mga iniisip mo na yun na tao. Pero meron ka namang prosperity and abundance. So, kahit papano, basta mag-ingat ka lang dito sa pera. At kung maliligtas ka naman dyan, halimbawa ma-avoid mo to, makaligtas ka dyan, meron pa rin darating sa yung prosperity and abundance. At least, diba? May kasaganaan pa rin pagdating sa ibang bagay kung hindi man sa pera. Sa bandang October mo. And November, dali, ang gulo ng baraha ko. November mo, may lalaki dito. May makakadil ka lalaki. Relationship daw or dealing sa lalaki na may dark hair or medyo dark yung kulay ng balat. Okay? Sino man yan. Romantic man hindi. Wow! Solid foundation. Success with effort. So, magbubunga yung mga effort na ginawa mo in the past. No? By November, mayroon kang mafe-feel na reward dahil dun sa mga effort na ginawa mo in the past.
So, 'di ba? May success dahil sa iyong mga effort. Uy, dalawang lalaki itong nakakadil mo. Isang dark-haired or dark, yung medyo dark yung balat, at isang lalaki na pwedeng maputi naman itong isa. And kung hindi man siya tisoy na maputi kutis, pwedeng ano, yung, yun nga, light yung color ng hair and skin. Whether uban man yan o natural na light yung buhok niya or nagpakulay siya. Dalawa, isang dark at saka isang fair na lalaki. So, November, kung sino man yung mga yan. Dealings or relationship with them, romantic man or hindi. December mo, last month. Wow, may marireveal sa iyong path ng money. Kailangan mo lang kumilos para mahanap yan, pero most likely malaking chance na makakahanap ka ng money path. Ibig sabihin, ito na yung balon ng pera. Kung matsyempuhan mo yan, lalo na kung masipag ka naman, possible na swertihin ka na mahanap mo yan. Ibig sabihin yung money path na yan, yan na yung source, pinaka-source mo na magiging stable kung sakasakali, no? Diba? So, sana mahanap mo yan by December, kasi parang binibigyan ka ng pahiwatig na posible mong mahanap yan. Yun lang, pwede kang magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan o problema pagdating sa pamilya at mga kaibigan mo. So, ibig sabihin, relationships, no, relationship sa friends or family, pwede magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, conflict, no? And last card mo sa 2024 December, mag-control ka ng galit mo. Ayan, yun na nga. Kaya siguro, pag hindi ka nakapag-control, maapektuhan talaga tong magkakaroon ng gulo, conflict, or mga hindi pagkakaunawaan sa kaibigan or family. Okay? Ikaw rin naman yung mag-feel sorry, ayan, kung mag-give in ka sa galit mo. So, huwag ka nalang magpadala sa init ng ulo or galit. Okay? Huwag mong hayaan na i-consume ka niyan para makaiwas sa mga discord and conflict bago matapos yung taon. Okay, Scorpio. Ito yung mga nakuha ko from January to December ng 2024 mo. Sana nagustuhan mo, at kung may mga magkakatotoo man dito mag-resonate sa'yo, leave a comment. Balikan mo itong ating reading and mag-leave ka ng comment. I wish all the best. Take care, good luck, and God bless, Scorpio.